Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Araw ng paglipat. Sa pagitan ng mga gusali, sa isang matandang barangay sa Maynila, nakatayo ang isang lumang bahay. Kulay abong puti, may kupas na pintura, at luma ang mga arkitektura. Nasa gitna ito ng dalawang modernong building na para bang naiwan ng panahon. Bitbit ko lang ang isang backpack at isang lumang maleta na pamana pa ng lola ko. Nakaipit sa ilalim ng braso ko ang papel na may address ng bahay, sulat kamay ni mama. Subukan mong tumira dito muna, sabi niya. Tahimik dyan, makakapag-focus ka sa thesis mo. Di ko akalaing ganito kaluma, pero mura at malapit pa sa LRT. Tiis lang, wala rin naman akong ibang choice. Matututo rin ako tumira mag-isa, kailangan. Pagbukas ko ng gate, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Hindi init, hindi lamig, parang paanyaya o babala. Sinalubong ako ng isang matandang babae, si Aling Mameng. Payat, puti ang buhok, alugay, at ang mga mata parang matagal ng pagod. Hindi siya ngumiti, tumango lang. Tinignan ako mula ulo hanggang paa, tapos ay tumalikod na lang. Bawat sulok ay mailikabok, parang dekada ng hindi ginalaw. Amoy kahoy, amoy kulob, amoy alaala. Pamilyar pero estanghero. Hindi ko maipaliwanag. Doon ka sa ikalawang palapag. Walang tanong, walang maingay. Hindi ko alam kung babatiin ko siya o tatalikod na lang. Pero sumunod ako. Mababaw ang kanyang mga hakbang, pero parang bigat na bigat siyang gumalaw. Bawat yapak niya sa kahoy na sahig ay parang marka ng isang bagay na ayaw umalis. Paakyat kami sa hagdan. Lumalangit-ngit ang kahoy sa ilalim ng paa ko. Di ko lang napansin, may mga larawan sa dingding. Pawang lumang litrato, kupas. Mga mukhang hindi ko kilala, pero parang may gusto silang sabihin. Hindi ko nalang tinignan ng matagal. Pagdating sa dulo ng pasilyo, binuksan niya ang pinto sa kanan. Dito ka, may sariling ilaw at kuryente. Sarado mo palagi ang pinto. Tumango ako. Pagpasok ko, naramdaman ko agad ang lamig kahit walang electric fan. May kama, malit na lamesa, at isang aparador na gawa sa nara. May basag sa salamin ng aparador. May amoy rin. Parang luma ng ulam. At langis na hindi natanggal sa hangin. Umupo ako sa kama. Pinikit ko ang mga mata. Huminga ng malalim. Sinabi ko sa sarili, kaya mo to, Leia. Pansamantala lang. Pero sa likod ng isip ko, may bumubulong. Bakit parang hindi ako ang unang umupo rito? Doon ko unang narinig ang langit-ngit mula sa ibaba. Maaaring kahoy lang. O baka hindi lang ako ang bagong dumating sa bahay na ito. Pangalawang gabi ko na rito. Pero parang hindi pa rin ako nasasanay sa katahimikan ng bahay. O baka sa mga tunog na nasa likod ng katahimikan. Kanina, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla ako nagising. Walang ingay, pero ramdam kong gising ang paligid. Alam mo yung pakiramdam na parang may gumagalaw, pero wala kang naririnig. Tumingin ako sa kisame. Tahimik.
Pero biglang may bumulong. Hindi mula sa loob ng kwarto o sa ilalim ng sahig. Tumayo ako, dahang-dahang lumapit sa pintuan. Sumilip ako sa labas. Madilim ang hallway, pero may kunting ilaw na nanggagaling sa may dulo. Bukas pala ang bintana ng common CR. May mga border pa pala rito, sabi ni Aling Mameng. 3 na lang daw kami sa ngayon. Yung isa, si Kiko. Hindi kami close, pero lagi ko siyang nakikitang nakaupo sa may hagdan. Nakayuko sa laptop, parang tahimik pero mapagmasid. Minsan, nahuhuli ko siyang parang nakikinig, pero hindi ko alam kung saan. Pagbalik ko sa kwarto, sinubukan kong matulog ulit, pero doon ko siya ulit narinig. Ang boses, "Huwag mong buksan." Ulit-ulit, minsan malapit, minsan parang galing sa ilalim ng kama. Wala namang tao. Pinatay ko ang ilaw. Tinalakbungan ko ng kumot ang buong katawan ko. Parang bata. Hindi ako takot sa dilim. Pero iba yung gabi rito. Parang may nakasilip sa pagitan ng mga pader. 3:00 na ng umaga nang tuluyan ako makatulog. Pero bago ako pumikit, may nasilip akong anino sa ilalim ng pintuan. Parang may nakatayo sa hallway. Hindi gumagalaw. At hindi si Kiko yun. August 4. Hindi pa rin ako nakakatulog na maayos. Parang gabi-gabi, may bahagi ng bahay na humihinga. Hindi lang basta tunog, kundi parang presensya. Kanina sa kusina, habang nag-aalmusal ako ng pandesal at instant coffee, tahimik lang paligid. Pero alam kong may gumagalaw sa itaas. Si Kiko siguro. Yung kakwarto kong bihirang magsilita, pero laging gising. Lagi may hawak na earphones. Lagi may inaabangan o iniiwasan. Hindi kami close, pero minsan parang pareho kami ng nararamdaman. Biglang dumaan si Aling Mameng. Wala pa ring imik, wala pa ring tingin, pero may dala siyang kitchen na puno ng mga kalawangin at mabibigat na susi. Sinundan ko siya ng tingin habang nilalampasan ako. Minto siya sa likod ng kusina at tinawi ang lumang aparador. Doon ko nakita ang isang malit na pinto sa sahig. Kahoy, may kandado. Tahimik lang ako, pero parang nanigas ang pandinig ko. Parang may gumising sa loob ko. "Ano po yan, Aling Mameng? May silong pala rito?" "Walang silong dito. Bawal yan. Huwag kang lalapit." Malamig ang tinig niya, pero mas malamig ang titig niya. Sa isang iglap, para nag-iba ang tsura niya. Mas maputla, mas matanda. Parang may anino sa mukha niya na hindi sa kanya. Matapos niyang muling ikandado ang takip na sahig, bumalik siya sa hagdanan. Dala pa rin ang mga susi. Umakyat siya na parang walang nangyari. Tahimik muli ang paligid. Pero ilang segundo lang, bumukas ang pinto sa dulo ng hallway. Si Kiko. Nakatayo lang siya roon. Walang ngiti, pero tumangaw siya sa akin. Tumango rin ako pabalik. Tumingin siya sa bandang silong at pabulong na nagtanong, "May nakita ka?" "Ano?" Ngumiti ako, pero wala akong sinabi. Wala ring sinabi si Kiko. Pero sa maikling sangdaling iyon, alam kong pareho kami ng tanong sa isip. Anong meron sa ilalim ng bahay na to? Bumalik ako sa kwarto. Hindi ko na rin tinuloy ang pagkain. Sinubukan ko alalahanin. Sinabi ba ni Mama kung may ibang palapag ang bahay? Wala. Pero parang hindi lang basta lumang boarding house ang bahay na to. Lumabas ako muli. Sumilip sa likod ng kusina.
At nandun pa rin ang aparador. Tila tagabantay ng pinto sa sahig. Parang sinadyang harangan. Parang hindi lang tinatago sa paningin, kundi sa memorya. Muli kong naalala ang boses kagabi. "Huwag mong buksan." Boses na hindi ko alam kung nagbabanta o nagbababala. Bigla, may langit-ngit ulit mula sa ilalim. Mula sa silong. Parang may gumapang o lumabas. Napaatras ako. Pero mas nakakilabot pa. Ang sarili kong kamay, bahagyang gumalaw. Parang gustong hanapin ang susi. Pinigilan ko ang sarili. Umakyat agad sa kwarto, sinara ang pinto. Sabi ni Aling Maming, walang silong dito. Pero bakit parang ang buong bahay umiikot sa bagay na ayaw niyang ipakita? August 5. Hindi ko alam kung nanaginip ako o gising ako kagabi. Pero alam kong may nakita ako. Nakahiga ako sa kama. Pilit pinipikit ang mata. Pero parang may liwanag sa kisame. Parang may ilaw mula sa ilalim ng sahig. Sumusungo sa pagitan ng mga tabla. Tumayo ako sa kama. Nakita ko ang sarili ko nakasuot pa ng damit na hindi ko maalalang sinuot. Hindi ito yung suot ko kanina. Pula. Para ako naka-uniform. Pero hindi sa school. Pagbaba ko, wala ang aparador. Bukas ang takip sa silong. Malamig ang hangin. Parang hinihigop ako ng dilim. At sa ilalim, may nakatayo. Isang babae. Nakatitig siya sa akin. Puting-puti ang mga mata. Gusto kong sumigaw. Pero walang lumalabas sa bibig ko. Gusto kong umatras. Pero ang katawan ko, unti-unting lumalapit. Parang hindi na ako may kontrol. Di ko alam kung sino ang nagsasalita. Pero pamilyar ang boses. Parang boses ni Mama. Parang boses ko. Parang boses ng babaeng nasa ilalim. Pagtingin ko sa salamin sa may sala, may ibang mukha roon. Hindi ako yun. Pero ako rin. Tapos biglang dilim. Wala na ang bahay. Wala na ang silong. Wala na ako. Nagising akong pawis na pawis. Pero naninigas ang katawan. Para bang kahit nakapikit ako, may matang nakatitig sa akin mula sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung kailan ako muling nakatulog. Pero ngayon, habang nagsusulat ako ng diary na to, ramdam ko may hindi pa tapos kagabi. August 6. Maghapon nang umuulan. Yung tipo ng ulan na parang walang plano tumigil. Sa ibang araw, masarap sanang ganitong lamig. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Parang may binubuhay ang ulan. May binubungkal. Lumabas ako ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Kahit alam ko may ibang boarders, walang nagsasalita. Parang lahat pinipiling matulog o magtago. Nakita ko si Aling Maming. Nakaupo sa sulok ng kusina. Parang bato. Hindi gumagalaw. Hindi umiimik. Nasa harapan niya, may maliit na kahon. Lumang-luma. Parang luma pa sa kanya. Hindi ko alam kung para sa akin ang ginagawa niya o saksi lang ako sa isang bagay na hindi ko dapat makita. Ang ingay nila dati. Ang saya. Dati? Sino kaya ang tinutukoy niya? Nay, laro tayo sa silong. Bawal dyan. Huwag kayong pababa. Hindi ko alam kung naririnig ko ba talaga o ini-imagine ko lang. Pero ang mukha ni Aling Maming, hindi ko makakalimutan.
Tumayo siya. Mabigat ang bawat hakbang. Nilapitan ako. Natinig mo na, di ba? Hindi ko alam ang isasagot. Pero nararamdaman kong hindi na ito tanong. Ito ay pagsisiguro. Yung ano po? Yung langit-ngit kagabi? Hindi lang yon. Yung boses, yung paalala. May kinikimkim siya. Isang bagay na matagal na niyang hindi binubuksan. Katulad ng silong. May mga parte ng bahay na hindi mo dapat galawin. Hindi dahil sa'yo ito, hindi para sa'yo ito. Pero kanino? At bakit nandito pa rin sila? Kung may marinig kang kumakatok sa silong, huwag mong buksan. Kahit sino pang magpakilala. Pagbalik ko sa kwarto, basang-basa ng pawis ang likod ko. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot. Kasi ang sinabi ni Aling Mameng ay eksaktong sinabi ng boses sa panaginip ko. Pero ang hindi niya alam, kagabi pa may kumakatok na. August 8, 2 araw na akong hindi halos lumalabas ng kwarto. Hindi dahil sa pagod, hindi rin dahil sa ulan, kundi dahil sa takot. Hindi takot sa halimaw o multo, kundi sa posibilidad na baka totoo ang lahat ng ito. Kanina, habang nagsasalansan ako ng mga lumang papel sa study desk, may nahulog na folder mula sa taas ng aparador. Di ko matandaan kung kailan ko nilagay yon. Pero may pangalan, malinaw, nakasulat sa ballpen, Mira A. Salazar. Isa siyang dating border. Mga resibo, photocopy ID, class schedules, may mga sulat din. Hindi para sa pamilya, para sa sarili. Mga pahinang isang diary. Binasa ko ang isang pahina. August 6. Hindi pa rin ako tinatanta ng mga tunog mula sa ibaba. Laging may gumagapang, may kumakatok. Sabi ni Aling Mameng, huwag pansinin. Pero paano kung ako ang sinusundan? Natigilan ako. Pareho kami ng nararanasan. Halos pareho ang petsa. Iba lang ang taon. 2018. Napatigil ako nang biglang tumunog ang lumang speaker ko sa desk. Wala akong pinlay. Hindi ito connected sa laptop. Pero biglang may umalingaw-ngaw. Isang boses ng babae. Kung may makabasa nito, sana huwag kang gumawa ng parehong pagkakamali. Ang silong, hindi lang siya basta lugar. Isa siyang alaala. Nagsitayuan ang balahibo ko. Boses ni Mira. Sigurado ako. Pero paano? Patay na ba siya? Nawala lang? O nandito pa rin? Lumabas ako ng kwarto. Dala ang folder. Tinungo ko ang kusina kung saan madala si Aling Mameng. Aling Mameng, kilala niyo po ba si Mira Salazar? Wala akong naalalang border na ganyan. Pero nakita ko, may litrato si Mira sa isa sa mga sulok ng folder. Katabi si Aling Mameng sa harap ng bahay. At sa likod ng larawan may nakasulat, August 2018, boarding house ni Mameng, last photo. Ito po oh. Kayo po ito, diba? Luma na yan. Baka ibang Mameng. Maraming Mameng sa Maynila. Naramdaman kong may pader na pilit niyang pinapanatili sa pagitan namin. Pero may isang bagay sa mata niya. Sandaling pag-islap ng takot at pagkilala.
Pagbalik ko sa kwarto, inisa-isa ko ulit ang diary entries ni Mira. Sa huling pahina, may isang salita lang. Malaking sulat, galit, para sinulat gamit ang nanginginig na kamay. At sa ilalim ng kama ko, doon ko narinig ang tunog. Hindi na siya mula sa malayo, hindi mula sa kusina, mula na mismo sa ilalim ko. Pero hindi ako tumingin, hindi pa. Dahil kung totoo ang lahat ng sinulat ni Mira, baka buksan ko ang silong, hindi gamit ang kamay, kundi ang isip. August 9 ng gabi. Hindi na ako nakakatulog. Hindi na rin ako sigurado kung gising pa ba talaga ako. May hangganan palang isip kapag pilit nitong iniintindi ang hindi dapat maintindihan. Kanina, habang nakahiga ako, nakatulala sa kisame, bigla akong may narinig. Hindi tunog ng ulan, hindi daga, kundi tunog ng paghinga. Mabagal, malalim, mula sa ilalim ng kama o baka sa ilalim ng sahig. Napatigil ako sa paghinga. Nilabanan kong lumingon. Alam kong wala akong makikita, pero baka may maramdaman. Nasa likod ko ang lumang ventilador. Walang gumagalaw pero parang may malamig na hangin humaaplos sa patok ko. Bulong. Hindi. Parang tunog ng kuko na kumakaskas sa kahoy. Napapikit ako, mahigpit. At sa likod ng talukok ko, biglang sumulpot ang isang imahe. Si Mira. Nakasilip pula sa ilalim ng sahig. Pero hindi siya buo. Parang may nakalambit na lubid sa leeg niya. Nangingitim ang balat at nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung panaginip o guni-guni. Pero may narinig akong pabulong mula sa ilalim paulit-ulit. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. At ang mas nakakatakot, galing sa sariling boses ko. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Tumayo ako. Di na kaya ng katawan ko humiga pa. Lumabas ako sa kwarto. Akala ko makakahinga sa hallway. Pero mas lalo akong nabalot ng lamig. Tahimik ang buong bahay. Masyadong tahimik. Tinignan ko ang mga pinto ng ibang boarders. Lahat sarado. Walang tao. Parang matagal nang walang nakatira rito maliban sa akin. Dumiretso ako sa kusina. At nandun pa rin ang aparador. Sa ilalim nito, ang silong. Tahimik. Parang natutulog. Pero nang malapit na akong hakbangan ng basag na sahig, biglang nag-iba ang hangin. Parang may mainit na hiningang sumalubong mula sa ibaba. Biglang naalala ko ang sabi ni Mira sa huling entry niya. Ang silong, hindi lang lugar, isa siyang alaala. Kaya't imbis na buksan, tinapakan ko ang bahagi ng sahig kung nasaan ang pinto. Saka ko marahang inilipat ang tenga ko sa kahoy. At doon ko narinig ang hindi ko na dapat marinig. Di lang basta ingay, kundi mga salitang ginagaya ang boses ko. Ako si Leia. Ako si Mira. Ako ang silong. Halos masuka ako sa sarili kong boses. Tumakbo ko pabalik sa kwarto. Sinara ang pinto, inilak. At sa paglapag ng katawan ko sa kama, ramdam ko, hindi ko na ito tinatakasan. Pinapasok ko na siya. August 10. Hindi na ako sigurado kung ako pa rin ito o kung isang bahagi ko na ang nanatili sa silong.
August 11. Siguro, baka hindi na ako gumising. Hindi ko na maalala kung ito'y panaginip o paalala. Nasa loob ako ng bahay, pero parang hindi ito yung bahay na kinalakihan ko. May kurtinang maruruming kulay abo. Basag-basag ang salamin sa dingding. At sa gitna ng sala, may hukay. Malalim at dilim. At sa hukay na iyon, may babae. Hubad ang paa, putol ang kuko, at umiiyak siya. Akala ko si Mira. Pero nang lumapit ako rin pala. Ako yung umiiyak sa ilalim. At sa kamay ko, may hawak na lumang notebook. Pero puro blanco ang pahina. Sinusubukan ko magsulat. Pero ang tinta, dugo. Tumalikod ako para tumakbo. Pero nasa likod ko si Aling Mameng. Hindi siya nagsasalita. Pero sa noon niya, may nakuukit na salita. Balik. Bigla siyang sumigaw. Pero hindi boses niya ang lumalabas. Boses ko. At ang sigaw, hindi salita, kundi tunog ng mga pintuang binubuksan. Napalod ako. Tumingin ulit ako sa hukay. Pero wala na yung babae. Wala na rin ako. Ang naiwan lang, yung notebook. At sa pahina nito, biglang lumitaw ang mga salitang, ang mga alaalay may sinong din. Kapag binuksan mo, hindi mo na sila maisasara. At doon ako nagising. Basang-basa ng pawis. Pero ang mas nakakakilabot, nasa paanan ko ang notebook ni Mira. Bukas. Paano napunta yun dito? Hindi ko naman binuksan ang drawer. O baka hindi ko sinadyang buksan. Baka ako ang binuksan. August 12. Hindi na sapat ang pakiramdam. Kailangan ko ng pruweba. Alam ko may hindi sinasabi si Aling Mameng. At kung si Mira nga ang narinig ko gabi-gabi, kailangan ko siyang hanapin. Pinili ko magsimula sa kwarto ni Mira. Ayon kay Kiko, siya ang dating umuupa sa silid malapit sa dulo ng pasilyo. Yung may basag na ilaw at may X na guhit sa lumang pintuan. Pagpasok ko, amoy agad ang alikabok. Mabigat ang hangin. Parang may naiwan sa loob na hindi naalis ng panahon o ng paglimot. Wala halos laman ang kwarto. Isang kama na may kupas na kutsyon at lumang lamesa na may sirang drawer. Pero ang atensyon ko agad lumipat sa isang papel na naiipit sa gilid ng kama. Isang sulat gawa sa dilaw na papel. Kulay kalawang ang sulat kamay. Kung hindi mo kayang tanggapin, huwag mo nang hanapin. Pinilit kong buksan ang drawer at sa loob, isang malit na photo album. Naputol ang spine at may kakaunting litrato. Lahat ng kuha sa loob ng boarding house. Pero may kakaiba sa bawat isa. Lahat may salamin. At sa bawat salamin, may aninong hindi tugma sa mga taong naroon. Sa huling pahina ng album, may litrato ng babaeng nakaupo sa tabi ng takip ng silong. Kilala ko yung upuan, yung kurtina, pero hindi ko kilala ang babae. Wala siyang mukha. Blanco, parang burado. Napalingon ako. Papel na gumulong papunta sa ilalim ng lamesa. Dinampot ko ito. Isa palang sulat, mas bago. Mas malinaw ang tinta. Mira ay hindi nawawala. Nananatili lang siya kung saan hindi mo siya hinahanap. Nandito lang ako.
Napaatras ako. Halos mabitawang ang sulat. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Pero tila ang liwanag sa hallway ay mas madilim kaysa kanina. Parang habang lumalapit ako sa kasagutan, mas nilalamon ako ng bahay. Pinuntahan ko si Kiko. Kinatok ang pinto niya ng sunod-sunod. Walang sagot. Binuksan ko na lang. Wala siya. Pero bukas ang kanyang laptop. Biglang umilaw ang screen ng laptop. Nakita ko nakabukas ang isang folder. Mira files. Mga lumang voice recordings. May nakapangalang Audio 13 Silong. Kung may makahanap dito, huwag niyo akong iligtas. Hindi ako nawawala. Nandito ako kasi pinili kong matakot kaysa makalimot. Napatigil ako. Nanlalamig. Yung boses ni Mira, parang narinig ko na noon. At kung tama ang hinala ko, hindi siya tuluyang nawala. May iniwang daan. Isang kwento na ako ngayon ang sinusundan. August 13. Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi rin ako sigurado kung gising pa ba ako o panaginip lang ito. Pero basaan pa ako at may putik sa palad ko. Nasa harap ko ng silong. Oo, nabuksan ko siya. Hindi ko alam kung paano. Wala akong susi. Walang ingay ng kandado. Parang kusa siyang bumigay. Parang tinanggap ako. Kanina, habang patulog na dapat, may narinig akong kaluskos. Hindi yung pangkaraniwang langit-ngit ng bahay. Iba. Parang may gumagapang sa ilalim ng kama. Parang may pumapatak na likido sa sahig. Kaya bumangon ako. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, lumakad ako paibaba pa kusina. At hinawi ang aparador na tila bakusan ng dumula sa gilid. Ang amoy, mabaho, basa, amoy ng lumang kahoy, hamag at parang sunog na tela. Pero ang hindi ko mapigilan, gumapang ang kamay ko pababa at sa unang baitang pa lang ng hagdang papasilong, may malamig na hangin na parang hinila ang balikat ko. Wala akong flashlight, pero may ilaw mula sa itaas. Sapat para makita ang mga pader ng silong, semento, may lumang lumot, may lumang gasera sa gilid. Tapos may mga gamit, trumpo, laruang lata, sirang sapatos. Mga bagay na hindi ko maalalang akin. Pero pamilyar sila. Parang naisaulo ko ang pagkakapatong nila. Parang ilang beses ko na silang naitabi sa isang kwarto na wala naman ako. May larawan sa pader. Babaeng nakaupo sa harap ng bintana. Mukha ko. Pero hindi ako yun. Gusto kong umalis. Pero parang mabigat ang binti ko. Parang tinatawag ako. At sa gitna ng silong, may isa pang pinto. Mas maliit. Parang trapdoor sa loob ng trapdoor. At doon ko siya narinig. Mira. Siya ulit. Pero hindi to kwento ni Mira. Hindi to tungkol sa kanya lang. Naririnig ko na rin ang pangalan ko. Leia. Parang hinuhubaran ng alaala ko. Parang inaangkin ako. Bigla akong natauhan. Parang may sumindi ng ilaw mula sa itaas. Parang may pumasok na ibang enerhiya. At hindi ito maganda. Tumakbo ko paakyat. Pero sa bawat hakbang, parang ayaw kong pakawalan ng sahig. Parang bawat yapak ko, may tinatapakan akong alaala. Pagdating ko sa taas, sinar ko agad ang takip
Pero hindi ko na ito nailak. Tumakbo ako pabalik sa kwarto. At paglingon ko, nandun si Kiko. Nakatayo sa may pinto ng kwarto ko. Walang inik. Pero takot na takot ang mukha niya. Tinignan niya lang ako. Tiningnan niya ang paa ko. May putik. Tumingin siya sa kamay ko. May sugat. Tapos mahina siya nagsalita. "Binuksan mo, di ba?" Wala akong naisagot. Pero sa loob-loob ko, alam ko ang totoo. At hindi ko na kayang sabihin kahit kanino. Oo, nabuksan ko ang silong. At hindi ako sigurado kung ako pa rin ang lumabas. August 15, alas 3 ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Pero mas nakakatakot pa tong gising kaysa panaginip. Dahil kahit gising ako, parang hindi ko na alam kung sino ako. Pagkagising ko kanina, hindi ko agad naalala kung nasaan ako. Parang nananaginip ako ng buong buhay. May nanay ako nakabarong Tagalog. Laging nasa harap ng lumang tokador. May tatay akong di ko kilala pero alam kong galit siya. May kapatid akong babae, ang pangalan niya Mira. Pero alam kong hindi yun totoo. Wala akong kapatid. Hindi yun ang mga magulang ko. Pero bakit alam ko ang pakiramdam ng hawak ng nanay na yun? Bakit alam ko ang amoy ng kwarto nila? Bakit may alaala akong pinapalo sa likod ng ruler habang umiiyak si Mira? Lumabas ako ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Parang may sumusunod sa bawat hakbang ko. Hindi para manakit, kundi para paalalahanan ako na narito ako dahil may utang akong dapat bayaran. Hindi ko lang alam kung kanino. Leia, ikaw ang bumalik. Dumaan ako sa hallway. Sa mga dingding, may mga frame na wala naman ako napansin dati. Ngayon, may laman na. Mga litrato, itim at puti. Mga babaeng halos magkakamukha. Isang larawan ang hindi ko malimutan. Babaeng nakatayo sa ilalim ng puno. Nakasuot ng lumang uniforme. Nakatingin sa kamera. Pero ang mga mata niya, ako. Ako ang nasa litrato. Pero hindi ko matandaan kailan yun kuha. Sinubukan kong ibaling ang tingin. Pero sa bawat kisap mata, parang gumagalaw ang mga larawan. Ngumingiwi, ngumingiti. Parang gusto magsalita. Parang gusto nila ako ang maging susunod. Ikaw. Bumalik ka sa kwarto. Sinubukan kong magsulat para kalmahin ang isip ko. Pero sa gitna ng sinusulat ko, hindi na letra ang sinusulat ko. Hindi ko sulat kamay. At ang mga salita, hindi ko alam ang ibig sabihin. Latin, Kastila, o ibang wika. Bumukas ang pinto ng banyo. Wala naman hangin. May tubig sa sahig. At sa salamin may sulat. Mira. Pero ang sumunod na letra, L. Tapos E. Hanggang mabuo ang Leia. Parang kinikislot ang identity ko. Parang pinagsasama kami. Kinising ako ni Kiko. Nasa labas siya ng kwarto. May hawak siyang bote ng tubig at flashlight. "Leia, okay ka lang ba? Ang ingay mo, parang may kausap ka." Gusto kong sumagot ng oo. Pero hindi ko na alam kung sino ang tinatanong niya. Hindi ko alam kung ilang gabi pa ako mananatili dito. O kung makakalabas pa ako ng buo. Pero sa puntong ito, hindi ko na rin sigurado kung ako pa rin ang susulat ng diary na to o kung matagal na akong napalitan. August, hindi ko na alam.
Wala na akong konsepto sa araw o oras. Ilang beses na akong nagising. Pero sa tuwing didilag ko ang mata ko, nandito pa rin ako. Ano ba talaga ang totoo? Ang boarding house? Ang kwarto? Si Kiko? Si Mira? O ako na lang ang naiwan dito? Kasama ng mga alaalang hindi sa akin. Narinig ko pa rin sila. Ang mga bagong boarder, yung katok sa pinto, yung yabag sa hallway, paulit-ulit, parang replay, parang eksenang hindi matapos. Kanina, bumukas ang pinto sa itaas, maingat, mabagal, at sa anino ng liwanag, nakita ko siya, si Aling Mameng. Pero iba na ang mukha niya. Hindi siya matanda. Hindi siya tao. Parang mukha ng panahon. Luma. Basag. Pero buhay. At sa likod niya, may isa pang anino. Maliit. Payat. Mahaba ang buhok. Mira. Ngumiti si Mira. Hindi malungkot. Hindi masaya. Parang tanggap na niya na ganito na lang kami. Walang nakakalabas, walang umaalis. Hindi dahil nakakandado ang silong, kundi dahil sa oras na pumasok rito. Hindi ka na buo. Baka si Aling Mami ang tagabantay. Baka hindi. Baka kagaya lang din siya namin na natili. Nakalimot, naging bahagi ng bahay. Isa na lang siyang ding alaala. Umalis si Kiko kahapon. Hindi siya nagpaalam. Pero narinig ko ang pagsarado ng gate. Isang beses, isang paalam na walang salita. Iniwan niya sa labas ang pintuan ng kanyang lighter. At isang lumang cassette tape. Walang label. Walang sulat. Parang paalala na kahit ang mga may alam, umaalis din. Hindi ako umalis. Pinagmasdan ko lang silang lahat na dumating. At dahan-dahang nalimutan kung sino sila. Hanggang maging ako rin sila. Hindi ako agad lumabas ng kwarto. Pero ramdam kong ang bahay lumiliit. Parang hinihigop ang bawat sulok. Parang pinipiga ang natitirang ako. May tunog mula sa silong. Pero hindi na ako natatakot. Alam kong para sa akin yun. At alam ko ring matagal na akong hinihintay. Binuksan ko ulit ang takip. Walang amoy, walang lamig. Pero may liwanag sa ilalim. Maputlang dilaw. Parang gasera. Sa isang lumitaw ang mga alaala. Hindi sa isip ko, kundi sa paligid. Parang teatro. May batang umiiyak. May babaeng nagsusulat. May lalaking may sugat sa ulo. Lahat sila ako. Sinubukan ko tumakbo. Pero saan ako tatakbo? Kung ang iniwan mong sarili narito pa rin. Saan ka lalabas kung ang pintuan hindi palabas kundi papasok? Ngayon, ako na ang nasa kwarto ni Mira. May bagong umuupa. Journalism student din. Tahimik, mabait, maraming tanong. Baka isang araw, marinig rin niya ang boses mula sa silong. O makita niya ang lumang larawan sa hallway. Pero hindi ko natungkulin ang magbabala. Dahil hindi naman talaga ako si Leia, di ba? At dito sa bahay na to, walang umalis ng buo. May naririnig akong bagong yabag. Baka isa na namang katulad ko. Lapit nang pumasok. Huwag mong buksan.
Ang narinig ninyo ay ang huling bahagi ng kwento ni Leia, isa sa mga maraming pangalan na tuluyan naging bahagi ng silong. Walang umalis ng buo. Sa susunod na gabi, isang bagong kwentong ang magbubukas. Handa ka na bang makinig muli? Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.